Pinagbulay-bulayan po natin yung God's will and misunderstanding. So, kanino pong istorya po yun? Yun ay kay Jonah. Kaya, si Jonah po nakaranas ng misunderstanding. Saan? Sa kalooban ng Diyos na iligtas yung mga taga Nineveh o yung syudad ng Nineveh. And yung pagtutunan ko po ng pansin na sinabi ng Diyos kay Jonah na kailangan ipahayag ni Jonah yung destruction ng city ng Nineveh. That's why God said to Jonah na sisirain ng Diyos yung syudad ng Nineveh. Yan. So, paano po nagkaroon ng misinterpretation or misunderstanding si Jonah? Kaya kailangan po natin malaman bakit siya nagkaroon ng misunderstanding. Bakit siya nagkaroon nito at ano yung naging resulta nito sa kanyang buhay. So, gaya ng ating nalaman nung nakaraang Sunday po, ang ating senior pastor, dinipay niya muna ano yung ibig sabihin ng misunderstanding o hindi pagkaunawa. Sinabi ng ating senior pastor, nung siya ay nagsaliksik at tinignan ko rin po, unang nakakaapekto kung bakit hindi po tayo hindi ang tao nakakaunawa sa kalooban ng Diyos o nagkakaroon sila ng maling pangunawa dahil sa kanilang nararanasan through their mind. Meron silang cognitive factors. Through their cognitive factors, kung ano yung iniisip nila, based sa kanilang naranasan in the past, based sa kanilang family and family line, yun yung nagiging way kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding. And also, sinabi doon, based on biological factors. Na ibig sabihin nun, since birth, meron ng defective or meron ng kakulangan. Halimbawa, kapag ang tao ay pinanganak na pipe, so, meron siyang misunderstanding in terms of language. Speaking, yung parang hindi niya maunawaan kung ano yung sinasalita ng mga tao. Meron siyang poor understanding upon language. And also, kapag ang tao pinanganak na pipe or bingi or bulag, ganon. Merong discrepancy or merong way kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding. Paano tayo? Normal naman tayo. Paano yung misunderstanding natin doon? Somehow, through our family and family, halimbawa, yung mother and father natin, hindi gaano nakapag-aral. Tapos, yung magiging anak, meron din siyang pure biological mindset. Kasi nga, yung family or family background nung bata o yung isang taong yon ay not so good. So, pwedeng nating masabi through biological factors. Kaya may mga tao na pinanganak na ADHD, may pinanganak na mongoloid, or merong autism. May mga ganong biologically, meron na talagang sickness or mental disorder, kaya nagkakaroon ng misunderstanding. And sabi pa ng ating senior pastor, through environmental, sa mga paligid na nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, kapag nakaranas tayo ng problema sa pamilya, halimbawa, yung asawa natin, umuwi na lagi ng gabi, so,
Kapag hindi natin naunawaan bakit siya umuwi ng gabi, magkakaroon tayo ng misunderstanding. Ang ibig sabihin kasi ng word of misunderstanding, different from original meaning. And different from real fact. Yung totoo talaga, kaya nagkakaroon ng misunderstanding kasi wala tayong real evidence or real information kung bakit nangyayari yung ganong event. Gaya nga na sinabi ko kanina, halimbawa, laging umuwi na ng gabi yung asawa natin o yung asawa niyo po. Kasi wala pa naman akong asawa. Halimbawa, umuwi na ng umuwi lagi ng hating gabi yung asawa niyo po. Then, sabi niya, dahil sa trabaho ko, kaya ako nakakauwi na ng gabi. Pero, dahil nga lack of information ka, talaga ba dahil sa trabaho? O may babae ka? Or may pinupuntahan kang iba, club, or alak, inuman. Ganon, yung parang nagkakaroon ka ng doubt, kaya merong misunderstanding. Through environmental na affect or factors. And, sabi ni Pastor Lee, lahat pwede naman, tama yon. But most effectively, meron kasing spiritual. Merong spiritual factors. Ginagamit ni Satan yung cognitive factors, biological factors, and even environmental factors para magkaroon ng misunderstanding. Anong way ginagamit ni Satan? Tatakpan niya tayo ng darkness. Bibigyan niya tayo ng confused. Bibigyan niya tayo ng emptiness. Yun yung sabi sa Genesis chapter 1 verse 2 na kailan pa yun nangyari? Not now. Nangyari na yun since beginning. Nilagyan na ni Satan ng darkness, kaya kapag nagkaroon tayo ng misunderstanding, yes, somehow, may papaliwanag natin siya to, cognitive, biological, and environmental, but differ from that is spiritual. Satan intervened. That's why, kailangan natin palawakin yung ating pangunawa. We must not depend on what we thinking or kung ano yung ini-insist natin, nalalaman natin kasi based on that, Satan also deceive us. Make us not to know the reality of the fact. And bakit si Jonah po nagkaroon ng misunderstanding sa kalooban ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos? Sabi ng Diyos, ipahayag niya na sisirain niya yung syudad ng Nineveh. But thinking ni Jonah, yes, sisirain ng Diyos yung syudad ng Nineveh. Tama lang. Bakit kaya? Pero first time, ayaw niya. Yun yung first subtitle. Ayaw ni Jonah. Kaya tumakbo siya. Sabi dun sa first subtitle, di ba? He could avoid the face of God. So, yun yung tinuro kahapon ni Pastor Amerna. But ito po yung second subtitle po na ating tinatalakay ngayon. Nung sumunod na si Jonah, nung nagkaroon na siya ng obedience, nagkaroon pa rin siya ng misunderstanding. Nasabi niya sa sarili, yes, okay, susunod na nga ako. Kasi sirain na ng Diyos yung syudad ng Nineveh. Ibig sabihin nun, kahit si Jonah sumunod, ano pong ginawa niya? Nagkaroon siya ng limited obedience. Sumunod na nga. Nag-obey na siya. Okay, Lord, susunod na ako, but not fully obedience. Hindi buong puso. Pero, si Jonah, sumunod siya na merong limited obedience. Na ang buong pagkakala niya, okay, sige Lord, pupunta na ako sa syudad ng Nineveh to proclaim na sisirain mo sila. That's why, dun siya nagkaroon po ng misunderstanding. Kaya nga sinasabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Di ba? Tama po. Kahit labag sa kalooban natin, susunod tayo. Ganon din yung ginawa ni Jonah. Labag sa kalooban niya, kaya nga sa unang sinabi dun ng subtitle natin, runaway siya. Nag-avoid siya. Pero dahil mahalaga yung pagsunod, kaysa sa sakripisyo na ginawa niya, sumunod pa rin siya. Amen? Somehow in our life, as well, kapag tayo talagang kailangan sumunod, obligate to sumunod,
wala yung heart natin, nagkakaroon tayo ng limited obedience. So, anong mangyayari pag nagkaroon tayo ng limited obedience? Na magkakaroon po tayo ng uncomfort heart and walang will, walang desire. Parang gagawin lang natin yon because duty, because of responsibility. Somehow, I experience as well in pastoral ministry. Kapag wala pa yung heart ko sa pagsunod, nagiging duty and responsibility siya. Kaya nalilimitahan yung ginagawa kong ministry. Which is, doon na pumapasok din yung limited obedience. I obey, but limited. Not with my heart. Kaya anong sinunod doon, anong sinabi doon ni God kay Jonah? Jonah must proclaim. Ipoklima dapat ni Jonah yung distraction ng Nineveh. That's why he obeyed. Through that, he believed, yes, okay, masisira na yung mga taong kinamumuhian ko. Actually, kung babasahin niyo po yung istorya ng aklat ni Jonah, Jonah very hate yung syudad ng Nineveh. Meron siyang sobrang pagkagalit sa mga tao na doon. Mamaya malalaman po natin. So bakit pa rin siya sumunod kahit sobrang ayaw niya yung mga tao doon? Kasi nga, obedience is better than sacrifice. That's why, even though he obey, sabi ni Lord, iproklima mo yung pagkasira ng mga syudad ng Nineveh, yung mga tao doon, ng 3 araw. Pero, dahil gusto niya lang matapos agad-agad, he do it with 1 day. Lord, finish na. Mission accomplished. I give in. Or, kung ano yung sinasabi mo na ipoklima ko sa kanila, yung distraction, okay Lord, tapos na. Kaya sinabi ni Jonah sa mga taga-Nineveh, okay, sisirain kayo ng Diyos. Manghihi kayo ng tawad sa Kanya, mag-repent kayo sa Kanya. Hindi niya expect na gagawin pala yun ng mga taga-Nineveh. Kaya sa panahon na yon, ano pong nangyari? Result come. Yung akala niyang hindi sila susunod, yung mga taga-Nineveh, but they follow kung ano yung pinroklima ni Jonah doon sa kanila. Kaya nung sinabi, sisirain ng Diyos yung syudad na ito kung hindi kayo magsisisi, kung hindi kayo hihingi ng tawad sa Panginoon. But, nung makita niya yung result, lahat ng mga taga-Nineveh, sumunod, nag-fasting prayer, pati yung mga hayop nag-fasting prayer, yung hari, pinoklima niya na kailangan yung mag-fasting prayer. Ano yung naging result niya? He get more frustrated. Nakaranas po siya ng more frustration. Lord, bakit ganun? Akala ko sisirain mo na. Sinabi ko na masisira sila. Pero bakit, Lord, nakita ko, nag-fasting prayer sila. Kaya, he get more frustration. And, he complained more to God. Yun yung result ng kanyang pag-obey. Nag-obey na siya with limited obedience, but still, he frustrated, complained to God, and very angry to the Lord. Lord, why you save them? Wag na. Kami lang yung mga pinili mo na mga Israelites. Kami lang yung chosen people. Wag na yung iba. Pinahirapan nga kami. Binigyan nga kami ng sobrang cruel damage sa aming properties. Nirape yung aming mga kababaihan. Sinira lahat ng aming mga ari-arian. Lord, bakit mo pa sila ililigtas? That's why the result of Jonah with that kind of obedience, still frustration, complaining, angry. Somehow in our life, umubay na tayo, pero kapag hindi natin gusto yung result nun, we also complain. Lord, why? Lord, why like this? Nag-obey naman ako sa'yo, pero bakit still maraming problem pa din? Somehow, in our members, when I visit them as well, ma-attend naman regularly yung
nagpapabago naman ng spiritual status, but when still problem comes, they thinking, Lord, why? Why I still encounter? I obey with you. I follow every moment, but still why? Ganon, di ba? Meron tayong ganong heart and mindset. That's why Jonah experienced that with that kinds of limited obedience. And secondly, bakit po si Jonah ay nagkaroon ng misunderstanding? Kasi nga po si Jonah, ayaw niya naman talagang pumunta doon. Bakit? Meron siyang emotional wound. Meron siyang emotional wound sa mga tao doon sa Nineveh. Jonah was very hurt through his childhood until makita niya na yung mga magulang niya pinahirapan at inatake ng mga taga Nineveh. That's why he got very hurt emotionally. Kasi nga po, yung mga tao doon sa mga syudad ng Nineveh, kung inyo pong malalaman, ito po kasing syudad ng Nineveh, sila po ay capital ng Assyria. Which is, that time, yung Assyria, very powerful, strong nation. Sinakop din nila yung Nineveh. Kaya naging colony nila yung Nineveh. Then, that time, somehow, because of the city of the Nineveh na nasakop ng Assyria, doon nila napanghimasukan o nasakop din yung mga Israelita. Kaya naman, Jonah really experienced, not only Jonah, but whole Israel. His mother, father, relatives, and all people there of Israelites, they received attack. Nakatanggap sila ng attack ng maraming beses. Attack of all times. Nakatanggap sila ng attack ng maraming beses. Gaya ng sinabi po sa Biblia, sa ang mga kababaihan, ginahasa, tapos yung ararian nila doon, sinira, winasak talaga, very cruel kung paano na-receive ng mga Israelite, mismo si Jonah yung ganung pag-atake. That's why Jonah really get angry. Ayaw niyang sumunod talaga sa Panginoon. Kaya, he received emotional wound. Through that emotional wound, nag-hindrance para hindi makapag-obey. Somehow, when we relate this in our life, kapag meron tayong mga emotional wounds sa ibang tao, nahirapan tayong mag-obey. Halimbawa, meron akong sama ng loob kay Sister Danica, pero sinasabi ng Panginoon, pumunta ka kay Sister Danica, in-nurture mo siya. Lord, ayoko. Lagi niya nga akong pinapahirapan eh. Diba? Kapag sinabi ng Lord, kasi meron tayong heart na binigay ni Lord, puntahan natin yung taong yon. Pero pag meron tayong emotional wound sa taong yon, nahirapan tayong mag-obey. Nahirapan tayong sumunod. Kaya, yung result nun, very damaged sa ating spiritual status. Kasi nga, also, nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Then, bakit tayo nagkakaroon ng misunderstanding? First, we didn't yet still recognize our problem is spiritual problem. Yun yung naging result kay John. That's why, angry, upset, worry. Kaya, Jonah don't know yet his problem is spiritual problem. Hindi pa siya healed totally. Whatever he doing, he receive more emotional wound. Kaya sa buhay din natin po, kapag tayo po nasa ministry, nasa mission, kapag andun pa yung emotional wound na dala-dala natin from people, from our family, if hindi natin yun marirecognize na spiritual problem, always we will see their mistake, always we will see their fault, their behavior. But tinuturo sa ating simbahan,
Di ba po? Yung problema natin, spiritual problem. Yung problema ng ibang tao, spiritual problem. No one is exemption. Everyone merong spiritual problem. But, why Jonah experienced emotional wound? Kasi yung result nun, he didn't recognize his problem or other people's problem is spiritual problem. Why? He see only physical problem. Kaya, sa buhay ni Jonah, doon tayo magkakaroon po ng thinking and realization din sa buhay natin na, kapag hindi ko talaga titignan na yung problema ko ay spiritual problem, I'm also like Jonah. Ano pa? Nagkaroon siya ng disobedience heart. Yun yung result. Kasi nga, hindi niya na-recognize na yung problema niya ay spiritual problem, meron siyang disobedience heart. And, ungrateful heart. Honestly, nung pinuklima niya na yung destruction ng mga Nineveh, dapat matuwa siya na hindi sisirain talaga ng Diyos yung mga taga Nineveh, kundi ililigtas. Pero dahil nga meron siyang emotional wound, meron siyang ungrateful heart. Lord, bakit mo sila ililigtas? Wag na. Pinahirapan kami. Sinakop kami. Kaya si Jonah didn't yet understand kung ano yung will ni Lord for all people. Ang will ba talaga ni Lord? Bakit niya sinabi na, magpahayag ka doon, masisira yung Nineveh. Ang will talaga ni Lord to destroy the Nineveh? No, hindi yun yung will ni Lord. Ang will ni Lord to save them. Halimbawa, kapag may isang taong punong-puno na ng kasamaan ng ginagawa niya, si Lord nagbibigay pa ng chances. Kaya magpapadala siya ng tao para itapik yung taong na yun. Yun yung love ni God. Pero si Jonah, because of emotional wound, still, wala siyang grateful heart na ililigtas ni God yung mga taga Nineveh. That's why, we will see also, at that moment, dahil po sa emotional wound ni Jonah, wala siyang heart to really save them. Sumunod lang siya with limited obedience, but wala talaga siyang heart para iligtas yung mga taga Nineveh. Pero yung heart ni Jonah at yung heart ni God, different. Amen po. Amen. Kaya, si God, ang pinaka gusto niya na mangyari, maligtas. Not only Israelites or yung chosen na sinasabi nilang chosen people, but everyone in the world. Pangatlo, ano po yung misunderstanding ni Jonah? Jonah misunderstand that he didn't know God's desire. Yun yung na-misunderstand niya. Hindi niya alam kung ano talaga yung puso o desire ng Diyos, bakit siya binigyan ng mission para iproklima yung destruction ng Nineveh. Ano ba talaga yung pinaka-desire ni God? To save them. But, Jonah know, God will destroy. Yun yung alam ni Jonah. Okay, sisirain sila ng Diyos. Yun yung kanyang expectation. Yun yung expectation ni Jonah. Yun yung thinking niya. Kaya nagkaroon siya ng misunderstanding kasi nga, yung thinking niya at yung desire ng Diyos, very far, very different. Kaya, si God, even though sumusuway si Jonah, binibigyan siya ng absolute condition para bumalik sa pinapagawang mission ni God. Kasi yung pinaka-desire ni God, saving them. Halimbawa, every Tuesday, pupunta kami ng jail ministry.
Bakit tayo, o bakit yung simbahan natin pupunta ng jail ministry every Tuesday? Kasi kahit yung mga tao na nasa kulungan, na nakapatay, nakagawa ng masama, nakapagnakaw, nakagamit ng droga, they need also the gospel. Everyone. Kaya, yun yung ating maisip na puso ng Diyos. Saving everyone. Saving every people. Even though beggar in the street, everyone, we need to save them. Even though yung mga strong insist nila na sila lang yung maliligtas, we need also to save them. That's why everyone, walang prejudice, walang pagpipili, they need also the accurate gospel. Kasi yun yung heart ni God. Yun yung desire ni God. Kasi, when people experience fundamental problem, people are separated from God. People become sinner and captured by Satan. That's why, ang pinakagusto ng Diyos, kaya nga po, if you know one parable in the Bible, isa lang na tupa yung manumbalik sa piling ng nag-aalaga o piling ng Diyos, maraming anghel yung nagkakasiya, natutuwa. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, why He want to save the Nineveh is also to receive salvation. To save them. Yun yung pinakananais ng Diyos. Now, in relate of our life, when we didn't know what God's want to fulfill in our life, magkakaroon din po tayo ng misunderstanding. Pwede, kapag hindi natin alam yung pinaka-desire ng Diyos, yung obedience natin limited lang. At pag meron tayong emotional wound, yung ating gagawin, maraming distraction na mangyayari. At hindi tayo makakasunod ng buong puso. At kapag hindi natin talaga alam ang puso ng Diyos, magiging gagaya tayo ni Jonah. Kung ano yung ginawa niya sa mga taga-Nineveh, magkakaroon pa siya ng more frustrated, angry, and upset towards our God. Now, when we continually reflect this in our life, para hindi po tayo magkaroon ng misunderstanding gaya ni Jonah, kailangan natin talaga ma-recognize na yung problema natin ay spiritual problem. Our enemy is Satan. Our enemy, not people, not our husband and wife, or not other neighbor, but only Satan. And through that, God will impress us to really recognize that moment. Amen? That's why I really want dito po sa house ni Sister Marisa, in your family, Sister Marisa, you are very important one person. Amen. Hindi dapat malimitahan yung ating pangunawa sa mga physical lamang, Amen. kundi sa spiritual. Amen? Kaya tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat. This time, we learn and we study about how Jonah misunderstand kung bakit mo pinadala siya at sinabi mo yung distraction ng mga taga-Nineveh. Lord, help us na not to have limited obedience, not to continually deeper our emotional wound, but mahil kami sa aming mga emotional wound. And Lord, tulungan mo kami na maunawaan namin yung lubos na puso mo sa pagbabahagi ng kaligtasan sa ibang mga tao. Kaya naman po, Panginoon, dalangin po namin. Bigyan mo kami ng pananampalataya na kami, Panginoon, ay lubos na magamit mo sa inyo pong kalwalhatian. Thank you so much, Father God. Bless this family in the house and all our members, pastors na mga nakasama po namin sa bawat isa dito. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasuyo po, papatay.